Hello mga kaigo, welcome po sa ating YouTube channel na Criminologist. No? Katatapos lang po yung Criminology Board Exam mga kaigo noong February 2 to 4. So actually, ang date kung saan ginagawa ko ang video na ito is February 5. So kahapon lang natapos, no? Sunday natapos. Ngayon, ang tanong mga kaigo is, kumusta na kaya ang board exam ngayon? Okay, so just like last year mga kaigo, nag-PM po ako sa aking mga graduate na nag-take nga nitong February 2 to 4 na examination. So nagtanong, kinamusta ko lang kung kamusta ba ang board exam. Kasi ito lang gabi ng Sunday po ako nagtanong. Hindi na po ako nagtanong nung February 2, 3, 4 syempre nasa focus pa sila. So it's a perfect time na is either sa Sunday ng gabi or ngayon. Pero Sunday ng gabi, nag-PM na ako sa kanila at kinamusta ko ano ba yung mga naalala nila. Apat po na question ang binagay ko sa iyo. Yung una, saan sila nahirapan na area? 6 ba yan? At bakit? Saan sila nadalian? Ano ang overall perception nila? At may lumabas ba sa review nila? Yun ang importante. So actually, this is part 1 mga kaigo. So disclaimer lang mga kaigo, yung tinanong ko lang po kung kumusta ang board exam para sa kanila is yung mga graduate dito sa school kung saan ako connected. Okay, so I PM them at sumagot naman yung iba. Not all, siguro hindi pa nakita ang aking PM sa kanila. So unahin natin yung saan sila nahirapan na area at bakit. So tignan natin ang mga rason, no? Sa lahat ng panghapon po, sir. So, ang panghapon is Leia, forensic, okay? Criminology at criminology. Okay? Pero hindi naman sobrang hirap. So sabi niya, sa lahat ng panghapon po, yun na ang tanong sa anong area ang kahirapan. Pero hindi naman sobrang hirap. So, parang 50-50 sa kanya. Kulang lang kasi sa oras yan. Siguro pag one day siguro ang isang area kaya, siguro yun yung ibig sabihin niya, no? At nagbanggit po siya ng mga area talaga. Leia, Crim, Forensic, kinukulang sa oras kasi need din basahin ng paulit-ulit. Okay? Ang interpretation ko dito yung sa last sentence niya is need din basahin pa ulit-ulit, which is kailangan niya muna talagang intindihin, which possibly means that situational question talaga. Okay, so saan niya nahirapan? Leia, Crim, and Forensic. Ano ang dahilan niya? Kulang sa time. So ang ano ko lang dito is practice time management also in answering board examination. Itandaan sa umaga ata is sa umaga, umabot ng 3 hours, sa hapon, 2 hours and 30 minutes. Yan po ang nangyari nitong nakaraan. So next, criminology talaga. Yan, criminology. Parang maraming nahirapan sa criminology. No? Leia, forensic. So same din kanina. Okay lang naman, sakto lang may mga objective question, tas situational. Yan. Situational question So sa mga hindi po nakakaintindi kung anong situational, ito po yung gagawa ng examiner ng situation, then you're going to analyze it kung anong mga tamang sagot. So objective, siguro ito yung ibig sabihin yung mga identification questions. At maiksi yung oras at yung mahirap na subject nilagay sa hapon. Siguro ang punto niya is yung mahihirap, siya pa yung maiksi ang oras. Kasi sa hapon, 2 hours and 30 minutes. Okay? Leia na naman. Mahirap yung mga tanungan, lalo na kapag identification. So, meron pa rin mga identification nyo. Maski sabihin natin ngayon na meron majority situational, may mga identification question. Meron kasi, if you are aware of Bloom's taxonomy, meron po dun sa TOS yung remembering. Kaya remembering, ito yung mga identification question. Wala masyadong lumabas sa final coaching yan. Sa final coaching, wala daw lumabas. Talagang common sense na lang pinanlaban. Yan. So, ibig sabihin siguro talagang he analyzed in his or her own. Kasi sabi niya, common sense na lang Leia, nahirapan sa Leia. Isa pa, Leia po sir ako nahirapan. Leia na naman. Last year, Leia na naman sila nahirapan Leia. Kasi kaunti lang po sir yung lumabas na nabasa, tas nireview ko. Yan. So, ang punto lang dito, read as many as you can. Kasi sabi dito, kaunti lang nabasa Tapos sa criminology naman sir, medyo nahirapan ako doon kasi may mga term na hindi ako familiar. Yan. Terminologies. Okay. Terminologies, ibig sabihin may mga bagong term daw. Marami pong nagsasabi na ngayong latest board exam, marami talagang mga new terms. Kaya mga criminology students, please be aware of yourself or master yung mga terminologies na ginagamit. So saan siya nahirapan? Leia na naman and criminology. Next mga kaigo,
Nahirapan po ako sa area ng criminology at forensic LEA. So, tatlo criminology, forensic, tsaka LEA. Tingnan natin ang rason niya. Sa LEA, sir, may lumabas din sa mga ni-review ko. So, siyempre, normal yan. Criminology naman, sir, karamihan sa tanong malayo na ni-review ko po. Yan. So, read as many as you can. Ang daming tanong about sa theory. Yon. Mga criminology student or mga theory, napaka-importante po ng theory. I-master niyo po ang mga yan. Sa forensic naman, sir, inaasahan ko din na merong picture kaso malabo yung picture. Actually, yan po yung siguro isa itong panawagan sa gumagawa. Marami po talagang nagsasabi na malabo yung picture. Kasi photocopy, I'm not sure pero yan ang sabi ng ating mga examinees, medyo malabo daw eh. Hindi masyadong nakita. Okay? I don't know, pero yan po ang sabi nila. Okay, tandaan nyo mga kaigo, especially yung mga criminology student at magte-take pa lang, naglalagay na po ng picture sa board exam. Dati baga, wala naman yan. Kaya ngayon po, naglalagay na. Ang lalim ng words na ginagamit nila, sir. So, anong sabi kanina? Terminologies. So, hindi niya maintindihan yung mga words. So, ibig sabihin, nahirapan siya sa pag-comprehend kasi nga, yung term na isa, hindi niya maintindihan. May mga tanong po na wala po talaga akong idea about sa PNP. Yan. Kapag kasi gusto nyong aralin yung about PNP, andyan naman yung RA 6975, andyan yung RA 8551, and the other laws amending RA 6975. LEA po, sir, madugo ang mga question. Tingnan nyo, sa word pa lang na madugo, di ba? Pag ganyan, talagang nahirapan na. LEA na naman. Last year, LEA na naman, mga kaigo. Nahirapan ako, sir, sa mga panghapon na subject. Same sentiment, mga kaigo. Nahirapan sa mga subject na panghapon. Criminology. Yan, nahirapan siya sa criminology. May mga term na bago. Yan, ulitin ko pangatlo na to namang nagbanggit siya ng terminologies. Nahirapan siya. Tapos may mga mangilan-ngilan na question na hindi tinuro at yung paka-construct ng tanong is bago at di ko na-trace yung concept or saan galing. So as you can see, yung kanyang perception talaga is talagang nagulat siya Hindi tinuro. Alam niyo mga kaigo, normal po talaga na may mga, sa review, may mga matutunan po talaga kayo na hindi nyo natutunan sa college. May mga tinuro naman sa college na hindi naman tinuturo sa review center. Vice versa lang po yan. Kasi nga, unang-una, criminology dynamic, nag-update ang information. Okay? Hindi naman talaga lahat. As in yung all about criminology, lahat yan ituturo sa college as review center. Okay? Pero ang pinakapunto sa kanya is yung term na naman. Ang area na nahirapan ako, sir, ay sa LEA at sa criminology. LEA na naman, sir, kasi LEA Salong, ganito pasakit, no? Sa LEA, more on situational. Yan, situational. About sa police operational planning. So, may subject tayong ganyan, ha? So, dun sa nahirapan. At sa criminology, more on situational din po, sir. Maraming lumabas sa research po, sir. Okay? So, tandaan, situational ang sinabi niya, at saka maraming lumabas sa research. Sa TOS, kung nakikita nyo kasi mga kaigo, ang may pinakamaraming porsyento po na kukunin doon sa criminology area is research, 20%. Okay, 20% po ang kukunin dyan. Kaya malaki. Kaya expect talaga na maraming research about sa research ang may encounter ninyo pag nag-board kayo. LEA at criminology na naman, no? Dahil kulang ang aking nalalaman at wala ang iba sa aking ni-review. Yan. So, ang sagot lang dyan is maybe kulang talaga ang ni-review mo or hindi mo na-encounter yan nung nagre-review kayo. Ito, mahaba-haba ang kanyang sagot, no? Nahirapan po ako sa LEA at criminology. LEA na naman. Kasi maliban sa mas maikli lang yung time, so yan, nabanggit din sa nakaraan, di ba? Maikli yung time. Para sa panghapon, nagkaroon din ako ng time pressure to the point po na kahit anong basa ko, parang di ko na magets yung tanong, sir. Yan. Talagang hindi niya na talaga maintindihan. Kasi dapat daw 3 p.m. nagsishare na kami, tapos nahabaan po ako sa question at yan. So expect talaga na may mga mahahaba ang questions at more on comprehension. So when say comprehension, talagang kailangan mo intindihin kung ano ang binabasa mo. Kailangan po talaga dapat maintindihan at ma-analyze ng maayos ang tanong at pakiramdam ko po, dun ako nagkulang, sir. Yan, inamin naman niya may pagkukulang siya. Sa forensic science naman po, medyo nahirapan din po pero thankful na lang dahil may mga subject doon like QD and fingerprint na sagutan ko naman po agad.
Nahirapan lang talaga ako sa photography, mga picture po kasi ang choices. O, sa mga ano, hindi lang po sa tanong naglalagay sa picture, pati po sa choices or options. Okay? So, yan. Siya na ang nagsabi na pati choices meron na pong picture. So, kaya yung mga parts, halos naman kung may pictures man mga kaego, dun talaga sa sa forensics. Makikita nyo, parts ng bullets. Bullets, merong picture ng bullets na pinakita. Ito yung sabing malabo daw eh. Okay? At ewan ko lang dito sa punto niya na yung tanong sir kasi dapat daw 3 p.m. mag-shade. Ewan ko lang, I'm not sure with that, no? Kung totoo yan. Pero if I'm not mistaken, anytime ka kasi kanya-kanyang strategy mga ka-ego. It's either sagutan mo muna doon sa questionnaire, saka mo lang siguro doon sa oras siguro yung tinutukoy niyan. Forensic at criminology. Hindi talaga nawawala yung forensic criminology ko. Ako nahirapan kasi ang lalim ng mga word yan, mga kaigo. Ilang beses na nabanggit na ang lalim ng mga word, ibig sabihin, may pagkukulang sila sa pag-intindi ng mga terminologies. Ibig sabihin, terminologies na ngayon ko lang na-encounter. Yan. Ano ko yung mga word na yun, no? Mga question na di ko malaman kung tanong ba or sagot, ang hirap ng mga tanungan sa dalawang area na yan. Okay. So, hindi niya alam daw kung talagang ano ang sagot, ano ang tamang sagot. Nahirapan talaga siya. So, ang pinakapunto dito is yung kanyang knowledge on terminologies. Nahirapan po ako, sir, sa Leia Criminology. Sobrang hirap, kapos pa yung oras. So, yan, nabanggit ulit yung kapos sa oras, ha? Sa hapon kasi, according to them, 2 hours and 30 minutes lang. Hindi tulad ng umaga na 3 hours. Di ko intindihin yung nararamdaman ko kapag sinasabi na yung oras. Siguro yung proctor, nagsasabi na last 30 minutes, last, etc. Parang lumalaban sa boxing na hindi ka makabawi ng suntok. Yan. Parang maganda yung explanation niya. Ibig sabihin, tinatamaan ka na, hindi ka na makatama. So, sa answer sa question siguro, kahit basahin niya ng basahin, hindi niya na talaga magets yung tanong. O nahihirapan siya. Leia Criminology. Leia. So, number 1 na nahihirapan siya, Leia. More on situational, tsaka di gamay yung pinag-focusan na area. Ibasa ni review. Yan, ibasa ni review. Situational. Kaya, ang board exam talaga ngayon, more situational. Pangalawa, forensic. QD, binanatan tsaka may pa-picture sa PRC, puro Xerox copy, di ganun ma-identify. 6 picture to be exact. So, naalala pa niya na 6 picture. So, ito, image ng bullet, pattern area, interrogation room, tapos, oblique lighting technique, juxtaposition na base ng bullet. So, ito yung mga, buti naalala niya pa yung mga, ako, medyo hindi ko maalala na yung after ng board exam namin, hindi ko na maalala kasi syempre, magulo na eh. Okay? Bullet, pattern area, sa fingerprint yan, interrogation, pati, letter, yung curve daw. Letter yung curve daw. Siguro, marami namang may curve eh. N, A, ganyan. Okay. And sa criminology, research, ang lalim ng English. Ganun din yung ibang sabi ng iba, no? Talagang yung comprehension di mo maintindihan kasi ang lalim daw ng English eh. Tapos yung about sa APA format, yan. Doon po sa research, kung makikita nyo sa TOS, kasama po ang APA format. Siguro i-clear dito sa mga gumagawa ng tanong, no? I-clear siguro sa TOS if anong APA form ang ginagamit kasi hanggang 7th edition ba kaya, no? So basta yan pa ang nalalaman ko, hanggang 7th edition. Kung ano po ang ginagamit sa reference nila 7th edition, 6th edition, or 5th edition. Forensic, lay, and criminology, ito talagang tatlo, hindi nawawala itong tatlo. Dahil di ko po, sir, in-expect na sa tatlong area na yan ay maraming situational question ang lalabas and other terminologies na hindi ko maintindihan. Yan. So sa mga criminology student, mga mag-exam, yan, dagdagan nyo na po ang kaalaman ninyo pagdating sa terminologies. At practicein nyo na ang sumagot ng mga situational. Kasi, basa ka ng basa kasi mga kaigo, ito yan, no? Basa ka na, alam mo na ang meaning ng, alimba, polygraphy, tapos dinaan na sa situational, doon ka na nahirapan kasi kulang sa pag-analyze. Kaya situational, gagawin ka ng situation. Next, yung mga panghapon po na take, sir. Yan, panghapon talaga. More situational po, sir, yung Leia, Forensic Criminology, at hindi bagay dun sa 2 hours and 30 minutes na laan na oras, masyado na time pressure, sir. Dahil, sir, sa napaka-situational po ng mga atake, ng mga questions po, sir. Yan, napaka-situational.
sa ano pa lang yan is maintindihan mo na puro situational. Kung alam niyo kung mahina po talaga ang comprehension ninyo, hindi niyo po talaga magets kung ano kasi sa situational talaga, you need to consider every elements. Ano ba ang elemento ng ganito? Tapos saka ka lang magka-come up with answers. Personally, forensic sir, tumawa pa no. Taong science, pero nalito, madami akong terminologies na nakasalamuha sir, In addition, Leah subject calls for more on English comprehension yan. Okay, parang nanawagan ata ito na talaga i-practice ang comprehension ng estudyante natin rather than knowledge and facts, sir. So, alam niyo kung gusto niyo hindi mo naman kasi masasagutan mga kaigo ang isang situational question kung wala ka pa ring knowledge about the facts and sa information. Okay? Kasi kahit applyin mo ng process of elimination, kung wala ka namang knowledge kung ano yan, anong ibig sabihin yan, wala din. So, importante pa rin yung knowledge and facts bago mo maintindihan yung situational questions. Kumbaga, this is the first requisite in order for you to understand situational question. Kaya halimbawa, dinaan sa situational yung evidence, hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng evidence. So, wala din lang. Okay? So yan mga kaigo, ang part 1 pa lang ito mga kaigo Tinanong lang natin kung saan sila nahirapan at bakit. So tatlong area ang sinasabi Una, Leia. Pangalawa, criminology. And pangatlo, forensic sciences. At ano ang mga rason? Kulang sa oras. So you must learn time management sa pagsagot. Pangatlo, terminologies. Okay, malalalim daw ang English, hindi lang maintindihan. Tapos, situational kasi. And of course, talagang nahirapan sila kasi kulang siguro sa comprehension. Okay? So lahat ng mga ito mga kaigo, dapat pag-aralin niyo na kasi ito mga observation ito nagaling talaga sa kanila at fresh pa sa kanilang memory kung ano mga naging problema nila. Kung bakit sinabi nila na ang area na yan ay nahirapan sila.